Ibinenta ako ng sarili kong asawa, kapalit ng pirma sa isang kapirasong papel. Habang nagpapakasarap siya sa piling ng aking matalik na kaibigan, ako ay namamalimos ng awa para sa aming mga anak. Tinapon nila ako na parang basahan at inakalang durog na ang aking kaluluwa at wala nang pupuntahan. Pero nagkamali sila ng kinalaban. Hindi kamatayan ang nahanap ko sa dilim ng gabing iyon, kundi ang aking korona. Ngayon, nagbabalik ako hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Handa na ba silang harapin ang apoy ng isang inang napuno na? Huwag kang mag-alala, love. Pipirma siya. Wala naman siyang ibang pupuntahan bukod sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking dibdib ng mas mabilis at mas masakit pa sa anumang patalim. Nakatayo ako sa labas ng nakasarang pinto ng aming kwarto. Hawak ang mainit na plansa na tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Sa loob, naririnig ko ang pamilyar na boses ni Dario, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Hindi siya sumisigaw. Sa katunayan, ang tono ng kanyang boses ay malambing, puno ng pag-aaruga at lambing na matagal ko nang hindi naririnig kapag ako ang kanyang kausap. Ngunit ang lambing na yon ay hindi para sa akin. Ito ay para sa babaeng nasa kabilang linya, ang babaeng tinawag niyang Lulav. Dahan-dahan kong ibinaba ang plansa sa tela ng kanyang paboritong polo shirt. Ito ang isusuot niya ngayong gabi para sa isang business dinner na hindi ako imbitado. Maingat kong pinadaanan ang gusot sa kwelyo, tinitiyak na makinis at perpekto ang kanyang hitsura habang siya ay nakikipag-usap sa iba tungkol sa pagtataboy sa akin. Ang init na nagmumula sa plansa ay dumampi sa aking balat, ngunit tila manhid na ang aking katawan. Wala akong maramdamang hapdi sa aking daliri dahil natabunan na ito ng pagkadurog ng aking puso. Oo, siguradong pipirma siya. Pagpapatuloy ni Dario at narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Inaayos na ni Mama ang mga dokumento. Pagkatapos niyang manganak, diretso na tayo sa plano. She is too stupid to notice anyway. Tila may bumara sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalampagin ang pinto. At tanungin siya kung bakit. Bakit pagkatapos ng 5 taon ng pagsisilbi, pagtitipid, at pagmamahal, ganito lang ang halaga ko? Stupid? Tanga ba ako? Dahil pinili kong maniwala sa kanya kahit na ang daming nagsasabing hindi kami bagay? Tanga ba ako dahil ipinagpalit ko ang pangarap ko para maging ilaw ng kanyang tahanan? Bumukas ang pinto bago pa ako makagalaw. Tumambad sa akin si Dario. Hawak ang kanyang telepono na mabilis niyang ibinulsa nang makita ako. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng pamilyar na tingin ng pagkainis. Kanina ka pa ba dyan, Luna? Tanungan niya. Ang boses ay matigas at wala ng bakas ng lambing na narinig ko kanina. Bakit hindi ka kumakatok? You are creeping me out. Pinilit kong igalaw ang aking mga labi kahit nanginginig ang mga ito. Gusto kong itanong kung sino ang kausap niya. Gusto kong itanong kung anong papel ang pipirmahan ko. Pero sa halip, inabot ko sa kanya ang bagong plansang polo. Ang polo na binili ko gamit ang perang inipon ko mula sa pagbabawas ng budget sa ulam para lang may maisuot siyang maganda sa mga kliyente niya. Yung polo mo, Dario, ang tanging lumabas sa bibig ko, mahina at garalgal. Plansado na, para gwapo ka sa meeting mo. Hinablot niya ito mula sa akin nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata ni hindi napansin ang namumulang paso sa aking kamay. Good, sagot niya habang naglalakad palayo. Bilisan mo na dyan. Darating si Mama at si Sabrina. Dito sila magdi-dinner. Sabrina. Ang pangalan ay tila asido na tumunaw sa natitira kong lakas. Si Sabrina, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ang babaeng laging nakasuot ng mamahaling damit, laging mabango, at laging may dalang kwento tungkol sa kanyang mga achievements.
Siya ang dadalaw? Bakit pakiramdam ko ay may mali? Bakit pakiramdam ko ay ako ang outsider sa sarili kong pamamahay? Sinundan ko ng tingin si Dario habang papunta siya sa kanyang sasakyan para kunin ang kanyang briefcase. Nakita kong may nahulog na folder mula sa upuan nang buksan niya ang pinto ng kotse. Pero hindi niya ito napansin dahil abala siya sa pagtitext. Nang makapasok siya sa banyo para maligo, ang kaba sa aking dibdib ay nagtulak sa akin na lapitan ang sasakyan. Binuksan ko ang pinto at dinampot ang folder. Mabigat ito. At nang buklatin ko ang unang pahina, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi ito kontrata sa negosyo. Hindi ito tungkol sa investment. Medical evaluation for psychiatric confinement. Patient, Lunaria Alonso Monteverde. Nanghina ang aking mga tuhod at napakapit ako sa gilid ng sasakyan para hindi matumba. Nakasulat doon na ako ay may malalang depresyon at paranoia, na ako ay banta sa aking sarili at sa aking mga anak. At sa ibaba, may petsa ng pagpirma ng doktor. Isang petsa na bukas palang mangyayari. Plano nila ito. Hindi lang nila ako iiwan. Ikukulong nila ako. Gagawin nila akong baliw sa paningin ng batas para makuha nila ang lahat. Ang bahay, ang pera, at ang kambal na nasa sinapupunan ko. Napatingin ako sa side mirror ng sasakyan. Nakita ko ang isang babaeng sabog ang buhok, suot ang kupas na duster na halos mapunit na sa laki ng tiyan at mga matang puno ng takot. Ito ba ang nakikita ni Dario? Isang basahan na madaling itapon. Sa likuan ng upuan, may napansin pa akong isang paper bag na may tatak ng isang sikat na designer brand. Silaw sa kislap ng logo, dahan-dahan ko itong sinilip. Sa loob ay may isang pulang bestida. Napakaganda, napakakakinis, at napakamahal. Hinawakan ko ito at inilapat sa aking katawan. Masyadong maliit ang sukat. Hindi ito kasya sa akin. Hindi ito para sa akin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak, isa-isa, sa mamahaling tela. Para kay Sabrina ito, ang pulang bestida ay para sa babaeng tinawag niyang Love. Habang ako ay nakasuot ng duster na pambahay, sila ay nagpaplano ng kinabukasan na wala ako. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Sa lahat ng gabing tiniis ko ang gutom para lang may maipadala sa kanyang business capital. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ako pa ang kailangang iligpit na parang basura? Bago pa ako makahagulgol, narinig ko ang tunog ng doorbell na umalingaungaw sa buong bahay. Isang tunog na nagpapahiwatig na nagsimula na ang palabas. Nandito na sila, ang mga berdugo ng aking buhay. Mabilis kong ibinalik ang folder at ang paper bag sa dati nilang pwesto. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Hindi nila pwedeng makita na alam ko na. Hindi pa ngayon. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Hinaplos ko ang aking tiyan, kung saan sumisipa ang kambal na tila nararamdaman ang panganib. Huwag kayong mag-alala. Bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay nanginginig, pero puno ng determinasyon. Hindi si Mama papayag na kunin kayo. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan at humakbang pabalik sa loob ng bahay. Papasok na ako sa lungga ng mga leon at wala akong ibang sandata, kundi ang pag-ibig ko sa aking mga anak at ang galit na ngayon ay nagsisimula palang umusbong sa aking puso. Binuksan ko ang pinto at agad na sumalubong sa akin ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng niluluto kong ulam. Nakatayo sa harap ko si Doña Matilda, ang ina ni Dario, na nakataas ang kilay habang pinapasadahan ng tingin ang aking kabuuan mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila scanner na naghahanap ng anumang dumi o pagkakamali. At sa kasamaang palad, ang tingin niya sa akin ay laging isang malaking pagkakamali.
Diyos ko, Luna, bungad niya nang hindi man lang ako binabati. Pumasok siya ng tuloy-tuloy. Ang takong ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng aming sala. Amoy mantika ka na naman. At tignan mo nga ang sahig. May alikabok sa gilid. Ano ba ang ginagawa mo buong araw? Buntis ka lang, hindi ka baldado. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Gusto kong isumbat sa kanya na kanina pa ako nakaluhod. Nagpupunas ng sahig kahit halos pumutok na ang aking tiyan sa laki. Pero nanatili akong tahimik. Nakasanayan ko na ang pagiging pipi sa bahay na ito. Sa likuran niya, sumunod na pumasok si Sabrina. Kung si Doña Matilda ay parang bagyo, si Sabrina naman ay parang isang makamandag na bulaklak. Nakasuot siya ng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang kutis habang bitbit ang isang basket ng prutas. "Hi, Bessie!" Bati niya sa akin na may kasamang matamis ng ngiti. Sabay beso sa aking pisngi. Ang lamig ng kanyang balat ay nagdulot ng kilabot sa aking katawan. Dati, ang bawat pagbati niya ay nagbibigay sa akin ng tuwa dahil akala ko ay may kakampi ako. Pero ngayon, matapos kong marinig ang usapan nila ni Dario, ang bawat salita niya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Nagdala ako ng fruits para sa'yo at sa babies. Dagdag pa niya, habang inilalagay ang basket sa mesa na para bang siya ang may-ari ng bahay. Kasi alam kong nagtitipid kayo ni Dario, baka wala kang makain na masustansya. Ang sakit. Ang bawat salita ay may diin, may pahiwatig na ako ay pabigat at kaawa-awa. Naghanda ako ng hapunan. Niluto ko ang kare-kare na paborito ni Dario. Umaasang kahit paano ay mapapansin niya ang effort ko. Pero nang maupo sila sa hapagkainan, naramdaman ko na ako ay hindi asawa, kundi isang katulong na nakikikain lamang. Nag-uusap sila sa Ingles. Tinatalakay ang mga bagay na alam nilang hindi ako makakasabay. Mga investment, mga bagong bukas na resort, at mga kaibigan nilang nasa alta sosyedad. Si Dario ay nakaupo sa kabisera, habang si Sabrina ay nasa kanyang kanan, at si Doña Matilda sa kaliwa. Ako, nasa dulo, tahimik na sumusubo ng kanin na tila may halong buhangin sa hirap lunukin. Nakita ko kung paano lagyan ni Sabrina ng bagoong ang plato ni Dario. "I remember you like it spicy, Dar," malambing niyang sabi. Tumawa si Dario, isang tawa na hindi ko na narinig mula sa kanya kapag kami lang ang magkasama. "You really know me well, Sab." Napahigpit ang hawak ko sa aking kutsara. Ako ang nagluto, ako ang namalengke. Pero sa paningin nila, ako ay hangin lamang. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam ako sandali para magpunta sa kusina. Kailangan kong huminga. Habang naguhugas ako ng pinggan, pumasok si Doña Matilda. May inabot siyang baso ng gatas na may halong kulay berdeng pulbos. "Inumin mo ito, Luna." Utos niya, ang boses ay matigas at walang puwang para tumanggi. Herbal medicine yan galing sa kumari ko, pampatalino ng bata. Ayokong magmana ang mga apo ko sa pagiging simple mo. Tinanggap ko ang baso. Mainit ito sa aking palad, pero biglang pumasok sa isip ko ang folder na nakita ko kanina. Psychiatric confinement. Gamot pampabaliw ba ito? O pampalaglag? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko ay hindi ko na mapagkakatiwalaan ang sino man sa kanila. "Salamat po, Mama." Sagot ko ng mahina. Hinintay niyang itaas ko ang baso sa aking bibig. Nagkunwari akong umiinom, pero itinikom ko ang aking lalamunan. Nang tumalikod siya para tignan ang kanyang cellphone, mabilis kong ibinuhos ang laman ng baso sa lababo at binuksan ng gripo para maanod ito agad. Ang tubig na may halong berde ay naglaho sa drain kasama ng tiwala ko sa pamilyang ito. Nang masigurong wala na sila sa kusina, dali-dali akong lumapit sa lumang estante sa itaas ng ref. Kinuha ko ang isang kalawanging lata ng biskit na matagal ko nang itinago doon. Binuksan ko ito at binilang ang laman, ilang gusot na papel na pera at mga barya na inipon ko mula sa sukli sa palengke. Kulang na kulang ito.
ni hindi aabot pambili ng tiket sa bus. Pero ito lang ang meron ako. Ibinalik ko ang lata sa pinakasulok, isang maliit na lihim na pag-asa sa gitna ng kadiliman. Bumalik ako sa sala dahil tinawag ako ni Dario. Nakatayo siya sa harap ng wall safe, mukhang naiinis. Luna, anong code nito ulit? Nakalimutan ko. Kukunin ko lang yung titulo ng lupa sa Batangas. Tanong niya nang hindi man lang lumilingon. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Sabrina mula sa sofa habang nagche-check ng kuko. Setyembre 23, 88. Dario, birthday ko, remember? Yan ang nilagay mong code last month. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Dahan-dahang lumingon si Dario kay Sabrina at si Doña Matilda naman ay napahinto sa pagpapayipay. Napatingin ako kay Sabrina at sa unang pagkakataon, hindi siya ngumiti. Tinaasan niya lang ako ng kilay. Tila sinasabing, oo, alam ko, at wala kang magagawa. Ang code ng safe namin, birthday ng kabit niya. At ako, ang asawa, ay hindi man lang sinabihan na pinalitan na pala ito. Oo nga pala. Basag ni Dario sa katahimikan na parang walang nangyaring masama. Binuksan niya ang safe, kinuha ang titulo, at may inilabas ding isang set ng mga dokumento. Lumapit siya sa akin. Ang mukha ay seryoso at madilim. Iniabot niya sa akin ang isang ballpen at ang mga papel. Pirmahan mo ito ngayon, Luna, utos niya. Tinignan ko ang papel. Ito na yon. Ang waiver ng mga karapatan ko sa ari-arian at ang pagpayag sa medical confinement. Ayoko, sagot ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tumanggi ako. Ang boses ko ay nanginginig pero buo. Hindi ko pipirmahan yan, Dario. Namula ang mukha ni Dario. Ang kaninang gentleman, nakaharap ni Sabrina ay naglaho. Hinablot niya ang braso ko ng mahigpit. Huwag mo akong subukan, Luna. Wala kang karapatang tumanggi sa akin. Palamunin lang kita dito. Sigaw niya, ang kanyang laway ay tumalsik sa mukha ko. Dario, nasasaktan ako. Daing ko. Pilit na kumakawala. Just sign the damn papers. Sigaw ni Doña Matilda mula sa likuran. Hindi. Buong lakas kong sigaw. Sa sobrang galit, itinulak ako ni Dario. Hindi niya sinasadya. O baka sinasadya niya. Hindi ko na alam. Nawalan ako ng balanse. Ang mabigat kong katawan ay bumagsak sa matigas na sahig. Tumama ang balakang ko sa tiles. Ang sakit ay parang kidlat na gumuhit mula sa aking likod, papunta sa aking tiyan. Napasigaw ako, hindi lang dahil sa pagbagsak, kundi dahil sa isang pamilyar at nakakatakot na pakiramdam. May mainit na likido na dumaloy sa aking mga hita, basang-basa ang laylayan ng aking duster. Napahawak ako sa aking tiyan habang ang silid ay nagsimulang umikot. Nakita ko si Dario na napatigil, nakanganga, habang si Sabrina ay napatakip ng bibig. Si Doña Matilda ay nanatiling nakaupo, walang bahid ng pag-aalala. Manganganak na ako. Bulong ko sa gitna ng humihigpit na sakit. Nasa sahig ako, sa paanan ng asawa kong nagtaksil, sa harap ng kanyang kabit at malupit na ina. At sa sandaling iyon, alam ko na ang panganib ay hindi pa natatapos. Nagsisimula pa lang ito. Nakahandusay ako sa malamig na sahig, habang ang kirot ay humahagupit sa aking balakang at kumakalat sa buong tiyan. Nanlalabo ang aking paningin dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos, ngunit malinaw pa rin sa aking pandinig ang mga yabag ng mga taong dapat ay nag-aaruga sa akin. Dario, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ko, ang boses ko ay halos pabulong na lamang dahil sa matinding hilab ng tiyan. Iniunat ko ang aking kamay, umaasang aabutin ito ng aking asawa. Ngunit hindi si Dario ang gumalaw. Si Doña Matilda ang unang umatras, diring-diri na nakatingin sa basang sahig kung saan ako nakahiga. Inayos niya ang kanyang mamahaling shawl at tinakpan ang kanyang ilong. My God, Dario! Look at the mess! Reklamo ng aking biyenan.
Ang dumi-dumi. Baka kumalat pa yan sa carpet. Let's go. Ayokong madamay tayo sa scandal kapag may nangyaring masama sa kanya dito. Napalingon ako kay Dario. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa akin. May saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang munting kislap ng konsensya. Ngunit agad itong pinatay nang humawak si Sabrina sa kanyang braso. Dario, natatakot ako. Malamig na sabi ni Sabrina, bagaman ang kanyang mga mata ay walang bahid ng takot, kundi purong pangungutya. Baka kung ano ang gawin niya sa atin. Umalis muna tayo. Ipapatawag na lang natin ang driver para dalhin siya sa ospital mamaya. Mamaya? Sigaw ng isip ko. Ang mga anak ko ay lalabas na ngayon. Tumango si Dario, tila isang sunod-sunurang aso. Tama. Delikado ang panahon. May bagyo. Dadalhin ko muna kayo ni Mama sa hotel para safe kayo. Tinalikuran nila ako. Ang 3 taong nagpahirap sa buhay ko ay sabay-sabay na naglakad palayo habang ako ay namimilipit sa sakit. Narinig ko ang kalansing ng susi at ang sumunod na tunog ang tuluyang dumurog sa huling pag-asa ko. Ang paglapat ng trangka ng pinto mula sa labas. Kinulong nila ako. Iniwan nila akong mag-isa habang nanganganak sa gitna ng bagyo. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay kasabay ng pagpatay ng kuryente. Biglang nabalot ng dilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kidlat na gumuguhit sa labas ng bintana. Ang hangin ay humahampas sa salamin. Tila nakikisimpatya sa aking pagtangis. Kailangan kong lumabas. Kung mananatili ako dito, mamamatay ang mga anak ko. O di kaya ay kukunin nila ito pagbalik nila at itatapon ako sa mental hospital. Hindi ako papayag. Sa kabila ng matinding sakit, pinilit kong gumapang. Bawat galaw ay parang tinutusok ng libu-libong karayom ang aking katawan. Hinila ko ang aking sarili, papunta sa bintana, sa kusina. Ito lang ang walang rehas. Kumuha ako ng isang makapal na basahan at ibinalot ko ito sa aking kamao. Huminga ako ng malalim, humugot ng lakas, mula sa galit at pagmamahal para sa aking mga anak. Buong puwersa kong binasag ang salamin. Ang tunog ng pagkabasag ay nilamon ng ingay ng ulan. Dahan-dahan, inakyat ko ang bintana. Hindi ininda ang mga bubog na gumagasgas sa aking mga binti at braso. Bumagsak ako sa maputik na lupa sa labas. Ang ulan ay bumuhos sa aking katawan. Hinuhugasan ang dugo at pawis, ngunit hindi ang sakit. Malamig, napakalamig. Pero kailangan kong maglakad. Naglakad ako sa gitna ng dilim, sa ilalim ng malakas na ulan, habang ang hangin ay pilit akong itinutumba. Wala akong sapin sa paa. Ang bawat hakbang ay pagdurusa. Wala akong mapuntahan. Ang pamilya ko ay matagal nang wala. Ang mga kaibigan ko ay tinalikuran na ako nang pakasalan ko si Dario. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa lumang tulay na nag-uugnay sa subdivision at sa maralitang puok sa kabilang ilog. Dito ako lumaki. Dito sa lugar na tinatawag nilang squatters area na pilit kong tinakasan noon. Ngayon, ito na lang ang tangi kong kanlungan. Naramdaman ko ang isang matinding hilab. Napahawak ako sa isang kinakalawang na poste ng ilaw. Hindi ko na kaya. Dumilim ang aking paningin at tuluyan akong bumagsak sa putikan. Diyos ko, may tao. Iyon ang huli kong narinig bago ako lamunin ng dilim. Isang boses ng matanda, puno ng pag-aalala. Nagising ako sa init ng dampi ng bimpo sa aking noo. Ang amoy ng alikabok, lumang kahoy at efficacent oil ang bumungad sa akin. Hindi ako nasa ospital. Nasa loob ako ng isang maliit na barong-barong. Ang bubong ay yero na tinatapalan ng trapal at sa bawat patak ng ulan ay may tumutulong tubig sa sahig na sinasahod ng mga timba. Gising ka na, Ineng. Huwag kang matakot, sabi ng isang matandang babae. Siya ay payat, kulubot ang balat, at puti na ang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Si Nanay Chuleng, ang tindera ng tiket sa loto.
na madalas kong abutan ng barya noon. Nanay, ang mga anak ko. Ungol ko. Lalabas na sila, anak. Wala tayong doktor. Pero nandito ako. Pagtulungan natin ito. Sagot niya habang naghahanda ng mainit na tubig at malinis na tela. Sa sumunod na mga oras, ang maliit na barong-barong na yon ay naging saksi sa aking pinakamatinding laban. Walang epidural, walang malambot na kama. Tanging ang mahigpit na hawak ni Nanay Tsoleng at ang aking sariling sigaw ang kasama ko. Nang marinig ko ang unang iyak, isang matinis at malakas na tinig, napawi ang lahat ng pagod ko. Lalaki, napakagwapong bata. Masayang balita ni Nanay Tsoleng habang ibinabalot ang sanggol sa isang lumang kamiseta. At sumunod agad ang isa pa. Kambal, Sol at Kil, ang aking araw at langit sa gitna ng bagyo. Inilagay sila ni Nanay Tsoleng sa aking dibdib. Napakaliit nila. Nanginginig sa lamig. Wala kaming makapal na kumot. Nakita kong hinubad ni Nanay Tsoleng ang sarili niyang cardigan, ang kaisa-isa niyang pangginaw, at ibinalot ito sa aking mga anak. Wala akong mayaman na gamit, ineng. Sabi niya habang nanginginig ang boses sa ginaw. Pero hindi natin hahayaang lamigin ang mga anghel na ito. Ang yaman ng mahirap ay ang pagdadamayan. Napaluha ako. Ang asawa ko na milyonaryo ay tinapon ako sa bagyo. Ang matandang ito na walang-wala ay ibinigay ang huling saplot sa katawan para sa mga anak ko. Doon, sa ilalim ng tumutulong bubong, habang yakap ko ang aking mga anak, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Buhay kami. At habang buhay kami, may pag-asa. Biglang bumukas ang luma at maliit na telebisyon sa sulok ng kwarto. Ang signal ay malabo at maingay, pero malinaw ang mukha ng lalaking nasa balita. Si Dario. Nasa harap siya ng mga kamera, mukhang problemado at umiiyak. May caption sa ibaba, Business Tycoon Dario Monteverde, nananawagan sa asawang nawawala. Luna, sabi ni Dario sa TV, ang boses ay garalgal sa pekeng lungkot. Please, umuwi ka na. Alam kong may sakit ka. Alam kong depression yan. Patawarin mo ako kung hindi ko napansin agad. Please, ibalik mo ang mga alahas ni Mama at ang pera ng kumpanya. Hindi namin yun isusumbong. Gusto lang naming magamot ka. Nanigas ang buong katawan ko. Napatitig ako sa screen. Ninakaw? Sinasabi niyang nagnakaw ako? At pinalalabas niyang baliw ako? Na tumakas? Napatingin sa akin si Nanay Tsoleng. May halong gulat at pagdududa. Alam kong narinig niya. Hawak ko ang aking mga anak ng mahigpit. Ang plano ni Dario ay hindi lang para iwan ako. Ang plano niya ay sirain ako ng tuluyan para kahit kailan ay hindi ako paniwalaan ng mundo. Ang luha sa aking mga mata ay natuyo. Napalitan ito ng apoy. Magsisinungaling ka rin lang, Dario. Bulong ko sa hangin habang tinititigan ang kanyang huwad na mukha sa screen. Sana ay ginalingan mo na. Dahil sa oras na makabangon ako, sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingan mo ay magiging pako sa sarili mong kabaong. Nagising ako sa isang realidad na mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo kagabi. Ang aking tiyan ay kumakalam, isang pamilyar na sakit na matagal ko nang kinalimutan noong nakatira pa ako sa mansyon, ngunit ngayon ay bumalik na parang isang malupit na kaibigan. Ang mas masakit ay hindi ang gutom ko, kundi ang impit na iyak ng aking kambal. Sina Sol at Kiel ay naghahanap ng gatas, ngunit tuyo ang aking lalamunan at pagod ang aking katawan. Wala akong maibigay. Pinagmasdan ko ang paligid ng barong-barong ni Nanay Tsoleng. Wala siyang pagkain. Ang tanging meron kami ay ang bubong na tumutulo at ang init ng pagmamalasakit na hindi naman nakakabusog ng sikmura. Kailangan kong kumilos. Kung hindi ako gagawa ng paraan, hindi kami mamamatay sa bagyo, kundi sa gutom. Kinapak ko ang aking leeg. Naroon pa rin ang kaisa-isang bagay na hindi nakuha ni Dario sa akin.
Ang kwintas na pamana ng aking ina. Ito ay isang lumang silver locket, nangingitim na sa kalumaan, at may maliit na ukit ng isang agila sa gitna. Sabi ni inay bago siya namatay, ito daw ang magsisilbing anting-anting ko. Hindi ko inakalang ang anting-anting na ito ay magiging pambili ko ng gatas. Babalik ako agad, nanay. Paalam ko kay Nanay Tsoleng habang inaayos ang gusot at marumi kong duster. Ibibili ko lang sila ng gatas. Lumabas ako sa maputik na eskinita. Ang bawat tingin ng mga tao ay tila humuhusga sa akin. Isang babaeng dugyot, namumutla, at mukhang takas sa mental. Pero nilunok ko ang aking hiya. Para sa mga anak ko, kahit ang dignidad ko ay isasanala ko. Narating ko ang pinakamalapit na sanglaan sa kanto. Ang rehas na bakal sa pagitan ko at ng matabang lalaki sa counter ay tila nagpapahiwatig na ako ay isang kriminal. Anong kailangan mo? Masungit na tanong ng lalaki, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Nanginginig kong inalis ang kwintas at ipinatong sa malamig na salamin ng counter. Isasanla ko po sana ito, kahit magkano lang po, pambili lang ng gatas ng anak ko. Tamad na dinampot ng lalaki ang kwintas. Sinuri niya ito, inilapit sa ilaw, at pagkatapos ay bumuga ng hangin na puno ng pangungutya. Miss, anong gagawin ko dito? Sabi niya sabay hagis pabalik ng kwintas sa harap ko. Peke ang silver nito. Ang dumi-dumi pa. Walang halaga to. Gawin mo na lang keychain. Nanlaki ang aking mga mata. Pakiusap po, tunay po yan. Galing pa yan sa nanay ko. Kahit 500 lang po. Parang awa nyo na. Umalis ka na kung ayaw mong tumawag ako ng tanod. Nakakaabala ka sa negosyo. Bulyaw niya. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Kinuha ko ang kwintas. Ang kamay ko ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Wala na ba talagang halaga ang kahit anong meron ako? Pati ba naman ang alaala ng nanay ko ay basura lang sa tingin ng iba? Tatalikod na sana ako, handa nang tanggapin ang pagkatalo, nang biglang may isang kamay na pumigil sa aking braso. Mahigpit, ngunit magalang ang hawak. Sandali. Sabi ng isang baritonong boses. Napalingon ako. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng formal na barong at salamin, ang nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang hitsura ay out of place sa maruming lugar na ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi sa akin, kundi sa kwintas na hawak ko. Pwede ko bang makita yan? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may halong pagkamangha at kaba. Dahil sa takot, niyakap ko ang kwintas sa aking dibdib. Baka tauhan siya ni Dario. Baka hulihin nila ako. Wala akong ginagawang masama. Depensa ko. Humahakbang paatras. Ako si Attorney Rafael Inigo. Pakilala niya at inilabas ang kanyang calling card. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang kumpirmahin kung tama ang nakita ko. Ang ukit sa kwintas mo. Ang agila na may hawak na timbangan. Saan mo nakuha yan? Natigilan ako. Inigo. Ang apelyidong yon. Parang narinig ko na sa mga balita. Isa sa mga pinakamayamang pamilya sa shipping industry. Sa nanay ko. Sagot ko, mahina at puno ng pag-iingat. Bakit po? Lumapit siya ng kaunti at tinignan ng kwintas sa aking kamay. Nang makita niya ang ukit ng malapitan, napahawak siya sa kanyang bibig, tila hindi makapaniwala. Isabela, bulong niya. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang respeto sa mga mata ng isang tao. Hindi awa, kundi respeto. Kamukhang-kamukha mo siya. Sino po kayo? Tanong ko. Ang kaba sa dibdib ko ay humahalo sa pagkalito. Matagal ka na naming hinahanap, Lunaria. Seryoso niyang sabi. Ang nanay mo, si Isabela Inigo, ay hindi isang mahirap na babae. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Inigo Shipping Lines na tumakas 20 taon na ang nakakaraan dahil sa pag-ibig. Ang kwintas na yan. Yan ang susi ng vault.
na naglalaman ng lahat ng iniwan niya para sa'yo. Nanlaki ang aking mga mata at napaatras ako hanggang sa mapasandal sa pader ng sanglaan. Ang nanay ko, mayaman, habang naghihirap kami sa pagkain ng tuyo at kanin, habang namamalimos ako ng pagmamahal kay Dario, ako pala ay may sariling kaharian. Ang ironya ng tadhana ay tila isang malakas na sampal. Kung nalaman lang ni Dario ito, siguro ay hindi niya ako tinapon. O baka mas lalo niya akong pinatay para makuha ang lahat. Huwag tayong dito mag-usap, sabi ni Attorney Rafael. Inililibot ang tingin sa mga usiserong nagsisimula nang tumingin sa amin. Delikado ka. Nakita ko ang balita tungkol sa asawa mo. Hinahanap ka niya at hindi para iligtas ka. Inakay niya ako papunta sa kanyang sasakyan, isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Binuksan niya ang pinto at pinaupo ako. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa glove compartment at inabot sa akin. "Pera yan," sabi niya. "Pambili ng gatas, gamot at pagkain at ito." Inabutan niya ako ng isang bote ng tubig at sandwich. Nanginig ang kamay ko habang tinatanggap ang mga ito. Hindi ko na napigilan ng luha. Sa wakas, makakakain na ang mga anak ko. Habang kumakain ako ng mabilis dahil sa gutom, nagsalita muli si Attorney Rafael. Ang kanyang sumunod na mga salita ay nagpabago sa direksyon ng aking buhay. "Nasa sahig ka na ngayon, Lunaria. Ang asawa mo ay ginagamit ang impluwensya niya para sirain ka at kunin ang mga bata. Kung lalaban ka bilang si Luna na asawa niya, matatatalo ka. Wala kang pera, wala kang kapangyarihan, at sa mata ng batas, ikaw ay may sakit sa pag-iisip." Tumigil ako sa pagnguya. Alam ko na wala akong laban. Pero pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Kung lalaban ka bilang si Lunaria Inigo, ang apo ng pinakamayamang tao sa karagatan, kayang-kaya nating bilhin ang buong pagkatao niya at durugin ito sa iyong palad." Tumingin ako sa kanya. "Anong kailangan kong gawin?" "Kailangan mong mamatay," sagot niya ng diretsahan. "Kailangan nating palabasin na si Luna Alonzo ay namatay na sa bagyo. Hayaan mong isipin ni Dario na nanalo na siya. Magtago ka, magpalakas, mag-aral, at kapag handa ka na, babalik tayo hindi para magdemanda, kundi para maningil ng utang na loob at buhay." Napahawak ako sa kwintas sa aking leeg. Ang init nito ay tila dumadaloy sa aking mga ugat. Mamatay. Oo, ang tangang si Luna, ang martir na si Luna, ang nagmamakaawang si Luna. Kailangan na niyang mamatay. Inisip ko ang mukha ni Dario sa TV, ang nangisi ni Sabrina, ang panghahamak ni Doña Matilda, at ang iyak ng aking mga anak na sina Sol at Kil. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Attorney Rafael. Pinunasan ko ang huling patak ng luha sa aking pisngi. Wala nang takot, wala nang pagdududa. "Tulungan niyo ako, Attorney." Matatag kong sagot. "Ilibing na natin si Luna ngayon din." Sa pampang ng maitim at malalim na ilog, sa ilalim ng walang buwan na gabi, naganap ang huling sandali ng aking lumang pagkatao. Dahan-dahan kong hinubad ang aking tsinelas, iyong tsinelas na luma, pudpod ang takong at putikan. Ito ang tsinelas na saksi sa ilang libong hakbang na ginawa ko habang naglilinis ng bahay, namamalengke, at sumusunod sa bawat utos ni Dario. Ibinaba ko ang pares na ito sa gilid ng tubig. Maayos na inilagay na tila ba ang may-ari ay kusang tumalon at naglaho sa dilim. Humangin ng malakas at nilipad ang hibla ng aking buhok. Tinitigan ko ang umaagos na tubig. Sa imahinasyon ng mundo, diyan nagtapos ang buhay ni Luna Alonzo Monteverde, ang asawang martir, ang babaeng mahina. At habang tinatalikuran ko ang ilog na yon, sumakay sa sasakyan ni Attorney Rafael, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Hindi dahil sa lungkot ng paglisan, kundi dahil sa bigat ng pangakong bitbit ko. Ang babaeng babangon mula sa tubig na ito
ay hindi na muling yuyuko kahit kanino. Ang sumunod na mga taon ay hindi naging madali. Kung ang impyerno ay may iba't ibang antas, napagdaanan ko na ang lahat ng yun sa loob ng mansyon ng mga Inigo sa probinsya. Hindi ako nagising kinabukasan na isa ng prinsesa. Araw-araw ay isang digmaan. Tuwid ang likod, Lunaria. Laging paalala ni Attorney Rafael habang naglalakad ako na may patong na libro sa ulo. Ang mata ay laging nakatingin sa unahan. Ang taong yumuyuko ay laging inaapakan. Masakit sa katawan. Ang aking mga paa na sanay sa tsinelas ay pinilit na magsuot ng matataas na takong hanggang sa magkapaltos at magdugo. Ang aking mga kamay na magaspang sa kakakulan ng damit ay binabad sa gatas at langis gabi-gabi para lumambot. Ngunit ang pinakamahirap na pagsasanay ay hindi pisikal. Ito ay ang pagpatay sa puso ni Luna. Gabi-gabi, pinapanood ko ang balita. Nakikita ko si Dario at Sabrina sa mga sosyal na event. Masaya sila. Ang kumpanya ni Dario ay lumalago. Nakikita ko silang nagtatawanan, hawak ang mga baso ng champagne habang ang mundo ay pumapalakpak sa kanilang tagumpay. Sila ang mga bida sa sarili nilang kwento, habang ako ay naging isang malungkot na footnote na lamang, ang asawang baliw na nawala. Sa bawat ngiti nila sa telebisyon, nararamdaman ko ang kumukulong galit sa aking sikmura. Gusto kong sumugod, gusto kong sumigaw. Pero tuwing nararamdaman ko ang silakbo ng damdamin, tinitignan ko ang aking mga anak. Sina Sol at Kiel, sila ang aking pahinga. Sa loob ng 5 taon, sila ang naging sentro ng aking universo. Nakita ko ang unang hakbang nila, narinig ang unang salita nila. Walang ama na humahawak sa kanila, pero pinalaki ko silang puno ng pagmamahal. Mama, bakit po umiiyak ka? Tanong ni Sol isang gabi, habang hinahaplos ang pisngi ko gamit ang kanyang maliliit na kamay. Pinunasan ko ang aking luha at nginitian siya. Hindi umiiyak si Mama, anak. Naghahanda lang ako. Parang bagyo, nag-iipon lang ng lakas. Naging guro ko ang sakit, naging sandata ko ang puot. At sa tulong ni Attorney Rafael at ng yaman ng aking ina, natutunan ko ang lengguwahe ng mga mayayaman, ang sining ng negosyo, ang kapangyarihan ng pera, at ang estratehiya ng digmaan na walang dugong dumanak. Nag-aral ako ng finance sa ibang bansa gamit ang ibang pangalan. Binago ko ang aking pananamit, ang aking pananalita, pati na ang aking amoy. Lumipas ang panahon nang hindi ko namamalayan. Ang dating Luna na nanginginig sa takot kapag tumataas ang boses ni Dario ay tuluyan ng naging abo. 5 taon. Nakatayo ako ngayon sa harap ng full-length mirror sa aking opisina sa Makati. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi ko nakilala. At iyon naman ang plano. Ang suot ko ay isang itim na power suit na yakap ang aking kurba at ang aking buhok ay maikli at matalim ang gupit. Ang aking mga labi ay kulay dugo. Lunaria Inigo. Ito na ako ngayon. Ang misteryosong CEO ng Solstice Holdings. Pumasok si Attorney Rafael sa opisina. May dalang folder. Sa edad na 60, bakas pa rin sa kanya ang tikas. Pero ngayon ay may halo ng pagmamalaki ang tingin niya sa akin. Handa na ang lahat, madam. Formal niyang sabi. Ang Monteverde Construction ay nasa bingit ng bankruptcy. Masyadong malaki ang ginastos ni Dario sa luho ni Sabrina at sa mga failed investments. Naghahanap sila ng lifeline. Isang malaking investor ang kailangan nila para hindi sila lamunin ng mga utang. Kinuha ko ang folder at binuklat ito. Nakita ko ang financial report ng kumpanya ni Dario. Puro pula. Puro utang. Ang kastilyong itinayo niya gamit ang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Kagat na ba sila sa pain? Tanong ko. Ang boses ko ay malamig at walang emosyon. Oo, desperado na sila, sagot ni Rafael. Tuwang-tuwa sila nang malaman na ang Solstice Holdings ay interesado. Ang akala nila, tayo ang sagot sa mga dasal nila.
Isinara ko ang folder ng marahan. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi nila alam na ang sagot sa kanilang mga dasal ay siya ring magiging mitya ng kanilang katapusan. Lumapit ako sa bintana at tinanaw ang skyline ng Maynila. Sa di kalayuan, nakikita ko ang building ng kumpanya ni Dario. Dati, tumitingala ako sa kanya na parang siya ang araw. Ngayon, kaya ko nang takpan ng liwanag niya gamit ang aking palad. Ischedule ang meeting, attorney. Utos ko. Gusto kong makita ang reaksyon ng mukha niya kapag nalaman niyang ang tanging pag-asa niya ay isang babae. Masusunod, madam. Tugon ni Rafael bago lumabas ng silid. Naiwan akong mag-isa. Kinuha ko ang frame picture sa aking mesa, ang larawan ni Sol at Kil na nakangiti. Hinalikan ko ito. Para sa inyo ito. Bulong ko. Ang taglamig ng aking buhay ay tapos na. Panahon na para sunugin ang mga damong ligaw sa aking hardin. Ang patay na si Luna ay nanahimik na sa ilog. Ang nagbabalik ngayon ay si Lunaria. At dala ko ang apoy ng impyerno para sa mga taong nagtapon sa akin sa ulan. Ang katahimikan sa loob ng conference room ng Solstice Holdings ay tila mas malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Dario at Sabrina, parehong hindi mapakali. Nakikita ko sila mula sa monitor sa aking pribadong opisina bago ako pumasok. Si Dario ay panay ang ayos sa kanyang kurbata, habang ang pawis ay namumuo sa kanyang noo, sa kabila ng lamig. Si Sabrina naman ay abala sa pagtingin sa kanyang refleksyon sa compact mirror, pilit na inaayos ang kanyang makeup, na tila ba ang kagandahan niya ang sasagip sa bumabagsak nilang kumpanya. 5 taon. 5 taon akong naghintay para sa sandaling ito. Ang lalaking minsang nagpabasura sa akin ay ngayon ay naghihintay na parang isang pulubi na umaasa ng limos. Handa na ang entablado. Handa na ang reyna. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang bango ng mamahaling pabango na kumalma sa aking diwa. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ng aking stiletto sa marmol na sahig ay nagdadala ng bigat ng aking nakaraan at ang kapangyarihan ng aking kasalukuyan. Nang buksan ng sekretarya ang pinto para sa akin, hindi ako nagmamadali. Pumasok ako ng may taas noong tikas. Ang aking presensya ay agad na pumuno sa buong silid. Naramdaman ko ang paghinto ng paghinga ni Dario. Dahan-dahan siyang tumayo at nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pagkabigla na tila ba nakakita siya ng multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka at ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Luna. Ang nanginginig na bulong niya na halos hindi marinig. Hindi ako kumurap. Hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Tinitigan ko siya hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na may utang sa akin. Mr. Monteverde? Bati ko sa malamig at formal na tono. Sabay lahad ng aking kamay. I am Lunaria Inigo, CEO of Solstice Holdings. I apologize for keeping you waiting. Napatulala siya sa aking kamay. Hinahanap niya ang mga kalyo ng paglalaba, ang mga paso ng pamamalansa, at ang gaspang ng kahirapan. Pero wala siyang nakita, kundi ang kinis ng balat na inalagaan ng yaman at ang kislap ng isang malaking diamante sa aking singsing. Inabot niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay basa sa pawis at nanginginig. Hinigpitan ko ang aking hawak. Sapat lang para maramdaman niya ang talim ng diamante na dumidiin sa kanyang balat. Isang paalala na ang babaeng kaharap niya ay hindi malambot, kundi matigas at matalim. Miss Inigo, sagot niya, tila nahihirapan pa ring paniwalaan ang kanyang nakikita. Kamukhang kamukha mo ang may kakilala kasi ako. I get that a lot. Putol ko sa kanya. Sabay bawi ng aking kamay at pagbaling kay Sabrina. Nakatayo si Sabrina, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa at inggit. Kung si Dario ay nakakita ng multo,
Si Sabrina ay nakakita ng karibal. Tinitigan niya ang suot kong pulang suit na gawa ng isang sikat na designer sa Paris. Isang damit na alam kong hindi niya kayang bilhin ngayon dahil sa pagkalugi ng kanilang negosyo. And you must be the business partner, sabi ko. Sadyang hindi binibigkas ang pangalan niya. I am his fiancée, Sabrina. Mabilis niyang sagot, pilit na itinataas ang kanyang baba para magmukhang matapang. And actually, Chief Financial Officer din ako ng Monteverde Construction. Tumango lang ako na parang walang interes at naupo sa kabisera. Binuklat ko ang folder sa aking harapan, hindi sila tinatapunan ng tingin. Well, Sabrina, based on these financial reports, you are doing a terrible job. Diretsahan kong sabi. Your company is bleeding money. Lubog kayo sa utang at ang mga proyekto niyo ay nakatingga. Namula si Sabrina sa hiya at galit. Akmang sasagot siya pero pinigilan siya ni Dario. Miss Inigo, we are just going through a rough patch. Depensa ni Dario na ngayon ay bumalik na sa kanyang salesman mode. Kaya kami nandito. We need an investor who believes in our vision. At nang makita ko ang profile mo, alam kong perfect match tayo. Gusto kong matawa. Vision? Ang vision lang niya ay paano magnakaw at manloko. Pero pinanatili kong seryoso ang aking muka. I don't invest in visions, Mr. Monteverde. I invest in control. Sagot ko. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Handa akong maglabas ng 500 milyon para sagipin ang kumpanya niyo. Pero sa isang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Dario sa halaga. Ang kasakiman ay agad na lumunod sa kanyang pagdududa. Anything? Ano yon? Gusto ko ng majority shares at gusto kong ako ang masusunod sa lahat ng major decisions. Madiin kong sabi. You will retain your title as president, pero ako ang may-ari ng leeg mo. Natahimik ang buong kwarto. Nakita ko ang pagtatalo sa isip ni Dario, ang kanyang ego laban sa kanyang pangangailangan. Tumingin siya kay Sabrina, pero wala siyang nakuhang tulong dito. Deal, sagot ni Dario pagkatapos ng ilang sandali. Napangiti ako ng bahagya. Napakadali. Ibinenta na niya ang kaluluwa niya, hindi pa man kami nagsisimula. Tumayo ako para tapusin ang meeting. Excellent. Ipapadala ko ang kontrata sa abogado niyo bukas. Habang nagliligpit ako ng gamit, lumapit si Sabrina. Ang pabango mo, sabi niya, habang inaamoy ang hangin sa paligid ko. Pamilyar yan. Yan ang amoy ng... Never mind. Naalala ko. Noong gabing iyon, noong gabing tinapon nila ako, may nakita akong paper bag na may tatak ng designer brand at bote ng pabango na para dapat kay Sabrina. Ang pabangong suot ko ngayon ay ang mismong pabangong iyon. Isang maliit na insulto na alam kong hindi niya matutukoy pero magpapabagabag sa kanya. It's custom made. Pagsisinungaling ko. Exclusive for the Inigos. Naglakad ako palabas pero bago ako tuluyang umalis, lumingon ako kay Dario. By the way, Mr. Monteverde, pahabol ko. Gusto kong pag-usapan natin ang mga detalye ng partnership ng mas masinsinan. Are you free for dinner tonight? Bago pa makasagot si Sabrina, mabilis na tumango si Dario. Yes, of course. Good, sabi ko. At tinapunan ng tingin si Sabrina na ngayon ay halos umusok na ang ilong sa selos. Just the two of us. Ayoko nang may ibang nakikinig sa business strategy ko. Tinalikuran ko sila at naglakad palayo. Narinig ko ang matinis na boses ni Sabrina na nagsisimula ng magreklamo habang papalayo ako. At ang boses ni Dario na pilit siyang pinatatahimik. Ang musika ng kanilang pagtatalo ay napakasarap sa pandinig. Nagsisimula pa lang ang gabi at ang bitag ay nakalatag na. Ang reyna ay nakabalik na at sa pagkakataong ito, ako naman ang maglalaro sa kanila. Ang ilaw ng chandelier sa mamahaling restaurant ay sumasalamin sa laman ng aking kupita ng alak, kulay dugo at mapait. Tulad ng aking nararamdaman sa oras na ito. Nakaupo sa harap ko si Dario, suot ang kanyang pinakamagandang nindang ngiti.
Isang ngangiting dati ay nagpapatibok ng puso ko, ngunit ngayon ay nagpapaikot na lamang ng aking sikmura. Alam mo, Lady L, simula ni Dario, gamit ang palayaw na ipinakilala ko sa business world, bahagyang namumungay na ang kanyang mga mata dahil sa dami ng nainom niyang wine. It's so refreshing to talk to someone who understands business. Si Sabrina kasi, she's beautiful, yes, pero puro shopping at social media lang ang alam. Minsan nakakapagod din. Pinilit kong panatilihin ang elegante kong tindig, kahit na ang gusto ko ay ibuhos sa kanya ang laman ng baso ko. Narito na naman siya, nilalaglag ang babaeng kasama niya para magpa-impress sa iba. Ganito rin ang ginawa niya sa akin noon. Paulit-ulit na cycle ng panloloko. Really? Sagot ko. Kunwari ay interesado habang pinaiikot ang alak sa baso. I thought she was your partner. CFO siya ng kumpanya mo, hindi ba? Tumawa siya ng mahina at umiling. Title lang yon. Pampalubag loob. Pero ikaw, ibang klase ka. You have power. Nakikita ko sa mga mata mo. Inilapag ko ang baso at inilabas ang isang manipis na folder mula sa aking bag. Ito ang pain. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang kayamanan. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ko, Dario, then you won't hesitate to sign this. Sabi ko sa seryosong tono. Ito ang collateral agreement para sa investment na ibibigay ko. Gusto kong makasiguro na seryoso ka sa partnership na ito. Nakasanla dito ang lahat ng personal mong ari-arian, ang mga sasakyan, ang stocks, at ang mansyon sa Forbes Park. Natigilan siya sandali. Ang mansyon. Iyon ang trophy house niya, ang simbolo ng kanyang tagumpay. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Ang bahay? Tanong niya. Medyo naging seryoso. Tahanan yun ng pamilya ko. Pamilya? Tinaasan ko siya ng kilay. Akala ko ba business is business? Besides, kung kumikita ang kumpanya tulad ng sinasabi mo, wala kang dapat ipag-alala. Unless, hindi ka sigurado sa kakayahan mo? Tinamaan ko ang kanyang ego. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Hindi papayag si Dario na magmukhang mahina sa harap ng isang babae, lalo na sa isang babaeng gusto niyang mapabilib. Of course, I am sure. Mabilis niyang sagot. Kinuha niya ang mamahaling fountain pen mula sa kanyang bulsa. Pinanood ko ang bawat galaw ng dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng pagkis-kis ng tinta sa papel ay musika sa aking pandinig. Bawat pirma ay isang kadena na tinatanggal niya sa akin at inililipat sa kanyang sarili. Sa sandaling ibinaba niya ang panulat, alam kong tapos na ang laro. Akin na ang lahat. Cheers to our partnership, sabi niya. Itinataas ang kanyang baso. Cheers, sagot ko. Pero hindi ako uminom. Nang matapos ang hapunan, naglakad kami palabas ng restaurant. Ang gabi ay malamig, pero ang init ng tagumpay ay dumadaloy sa aking dugo. Hihintayin na sana ako ng aking driver, pero lumapit si Dario. Tila naghahanap ng pagkakataon para lumandi. I had a great time, Lunaria. Bulong niya, masyadong malapit sa aking mukha. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga at ang pamilyar na cologne na nagpapaalala sa akin ng mga gabing umiiyak ako sa unan. Kailangan kong mag-iwan ng marka, isang marka na sisira sa gabi ni Sabrina. Nagkunwari akong natapilok habang pababa ng hagdan. Agad naman akong sinalo ni Dario. Sa sandaling iyon, sadyang idinikit ko ang aking mukha sa kanyang kwelyo. Ang aking labi na may pahid ng matingkad na pulang lipstick ay dumampi ng mariin sa puting tela ng kanyang polo. I'm sorry, sabi ko, kunwaring nahihiya habang umaayos ng tayo. Masyadong mataas ang heels ko. No problem. Nakangising sagot niya, hindi napapansin ang mantsa ng kataksilan sa kanyang dibdib. Ingat ka. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinanood siyang kumaway habang papalayo. Nang masiguro kong hindi na niya ako nakikita, kumuha ako ng wet wipes
at mabilis na pinunasan ang aking bibig. Kuskos, kuskos hanggang sa humapdi ang aking labi. Pakiramdam ko ay nadumihan ako sa simpleng pagdikit sa kanya. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa kwarto ng mga bata. Mahimbing na natutulog sina Sol at Kiel. Ang mapayapa nilang mga muka ang naging pampakalma sa nagwawala kong sikmura. Niyakap ko sila. Nilalanghap ang amoy ng baby powder at gatas na pumapawi sa baho ng kasinungalingan ni Dario. Nagawa ko na, mga anak. Bulong ko sa dilim. Konting panahon na lang. Lumabas ako ng kwarto at naabutan ko si Nanay Chuleng sa kusina. Naghihintay na may dalang mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngayon, siya na ang tumatayong mayordoma ng aking bahay, ang nag-iisang tao bukod kay Attorney Rafael na nakakaalam ng totoo. "Kamusta, anak?" tanong niya. "Pumirma siya, Nay." Sagot ko. "Tinatanggap ang tsa. Nasa atin na ang leeg niya." Ngunit hindi ngumiti si Nanay Chuleng. May inilabas siyang isang envelope at inilapag sa mesa. "May nagpadala niyan kanina habang wala ka," sabi niya sa mahinang boses. "Galing sa private investigator na binabayaran natin para manmanan si Doña Matilda." Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay may mga litrato ng isang lalaking hindi ko kilala na kausap si Doña Matilda sa isang kafe. "Sino to?" tanong ko. "Isang retiradong pulis," sagot ni Nanay Chuleng. "Mukhang hindi naniniwala ang biyenan mo na patay ka na. Nagpapahanap siya ng death certificate at kapag nalaman nilang wala, magsisimula silang maghukay." Napahigpit ang hawak ko sa tasa. Si Doña Matilda, ang matandang yon talaga ang tinik sa lalamunan ko. Matalas ang pakiramdam niya, parang ahas na nakakaamoy ng panganib. "Hayaan mo siya, Nay," sabi ko ng matigas. Bago pa sila makahukay ng kahit ano, nailibing ko na silang lahat. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa glass walls, nagbibigay ng liwanag sa aking tagumpay kagabi. Pero alam kong hindi magiging tahimik ang araw na ito. Ang mantsa ng lipstick sa kwelyo ni Dario ay parang bomba na anumang oras ay sasabog. At hindi nga ako nagkamali. Bago pa man magtanghali, biglang bumukas ng padabog ang pinto ng aking opisina. Hindi kumatok ang sekretarya ko, sa halip ay nakita ko siyang pilit na pinipigilan ang isang babaeng nagwawala. Si Sabrina. Gulo-gulo ang buhok niya at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Hawak niya ang pamilyar na puting polo shirt ni Dario, iyong polo na may mantsa ng aking halik. "Yo!" Sigaw niya, dinuduro ako. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. "Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Inaahas mo ang asawa ko." Sininyasan ko ang sekretarya ko na lumabas at isara ang pinto. Nanatili akong nakaupo, kalmado, habang pinagmamasdan ang kanyang pagkalugmok. Ito ang mukha ng babaeng umagaw sa asawa ko noon. Ngayon, siya naman ang nakatikim ng laso na ibinigay niya sa akin. Isinandal ko ang aking likod sa swivel chair at pinag-cruise ang aking mga binti. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. "Sabrina," bati ko sa kanya, na tila ba isang inaasahang bisita ang dumating. "Mabuti naman at nagpunta ka. I was actually waiting for you." Dumapo ang mga palad ni Sabrina sa makintab na ibabaw ng aking mesa. Lumilikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Ang puting polo shirt ni Dario, na may marka ng aking pulang labi sa kwelyo, ay nakahandusay sa pagitan namin tila isang bandila ng gera. Ang mukha ni Sabrina ay kulay lila sa galit. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba, habang ang mga ugat sa kanyang leeg ay halos lumabas na sa sobrang diin ng kanyang pagsigaw. "Huwag kang magmaang-maangan." Bulyaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Alam kong ikaw ang may gawa nito. Anong klaseng business partner ang nag-iiwan ng lipstick sa asawa ng may asawa? Nilalandi mo si Dario dahil alam mong mayaman siya." Pinanood ko siya nang may halong awa at pagkamuhi. Nakakatawa ang tadhana.
Ilang taon na ang nakalilipas, ako ang nasa posisyon niya. Umiiyak, nagtatanong, nagmamakaawa. Pero ngayon, nakikita ko na kung gaano kapangit ang hitsura ng isang babaeng desperada. Hindi ko kailangang sumigaw. Ang katahimikan ko ang pinakamalakas na sagot. Dahan-dahan kong inabot ang baso ng tubig sa aking gilid at uminom ng marahan, hinahayaang maghintay siya sa aking reaksyon. Ibinaba ko ang baso bago ako tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sabrina, sambit ko sa pangalang puno ng lamig. Unang-una, huwag na huwag mong itataas ang boses mo sa loob ng opisina ko kung ayaw mong ipakaladkad kita sa security palabas. Pangalawa, kung talagang sigurado ka sa pagmamahal ng asawa mo, bakit ka nandito at nagwawala sa harap ng isang estranghero? Natigilan siya, napalunok siya, tila tinamaan ng aking mga salita, pero pilit pa ring nagmamatigas. Dahil alam ko ang mga katulad mo, sagot niya, bagaman humina na ang kanyang boses. Mga babaeng hayok sa pera at kapangyarihan. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Mas matangkad ako dahil sa aking takong at ginamit ko ito para iparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit. Inikutan ko siya habang nagsasalita ako ng pabulong, tila isang ahas na bumubulong ng lason sa kanyang tainga. Pera? Tanong ko na may halong tawa. Tignan mo ang suot ko, Sabrina. Tignan mo ang opisina ko. Kaya kong bilhin ang buong pagkatao mo at ni Dario nang hindi nababawasan ang yaman ko. Sa tingin mo ba, kailangan ko ang asawa mo para sa pera? Huminto ako sa kanyang harapan at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Pero kung gusto mo ng totoo, pagpapatuloy ko. Nagkwento siya kagabi. Habang kumakain kami, habang tumatawa siya sa mga jokes ko, nabanggit niya kung gaano siya kapagod. Sabi niya, ang pagsama sa'yo ay parang pagbubuhat ng isang mabigat na bagahe. Maganda ka nga, pero hanggang dun na lang. Nakakasawa. Nakita ko ang pagguho ng kanyang mundo sa kanyang mga mata. Ang tapang niya kanina ay naging abo. Alam kong tinamaan ko ang kanyang pinakamalaking insecurity, ang takot na mapalitan, tulad ng ginawa niya sa akin noon. Sinungaling, bulong niya, pero halatang hindi siya sigurado. Tanungin mo siya, hamon ko. Pero bago ka umalis, tandaan mo ito. Ang lalaking kayang magloko para sa'yo ay kaya ring magloko laban sa'yo. At sa tingin ko, nagsisimula pa lang siya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sabrina. Hinablot niya ang polo shirt at tumakbo palabas ng aking opisina. Dala ang lason na itinanim ko sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi agad. Sa halip, nanatili ako sa aking opisina at binuksan ang tablet na nakakonekta sa mga hidden camera na ipinalagay ng aking private investigator sa mansyon ng mga Monteverde. Ito ang golden moment na hinihintay ko, ang makita ang bunga ng aking itinanim. Sa screen, nakita ko ang sala ng dati kong bahay. Nagkakagulo. Hinahagis ni Sabrina ang mga mamahaling vase at dekorasyon sa sahig. Ang mga pira-pirasong bubog ay nagkalat sa carpet. Sumisigaw siya, umiiyak, habang si Dario ay nakaupo lang sa sofa. Hawak ang kanyang ulo, mukhang iritang-irita. Pagod ka na sa akin, ha? Sigaw ni Sabrina sa video. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, iniwan mo yung basahan mong asawa para sa akin. Tapos ngayon, sasabihin mo sa babaeng yon na pabigat ako. Tumayo si Dario at tinabig ang kamay ni Sabrina. Tumigil ka na nga. Nababaliw ka na ba? Investor siya, Sabrina. Siya ang sasagip sa kumpanya. Kung sisirain mo ang deal na ito, dahil lang sa selos mo, ikaw mismo ang palalayasin ko sa bahay na ito. Napahawak si Sabrina sa kanyang bibig, gulat sa narinig. Maging ako ay napangiti. Lumalabas na ang tunay na kulay ni Dario. Ang pera ay laging mas mahalaga kaysa sa tao. Biglang pumasok sa frame si Doña Matilda. Akala ko ay aawatin niya ang dalawa o kakampihan si Sabrina dahil best friend kuno sila. Pero lumapit ang matanda kay Sabrina at sinampal ito ng malakas. Ang tunog ng sampal ay hindi narinig ng audio ng kamera,
Pero nakita ko ang pagpilipit ng mukha ni Sabrina. Umayos ka! Duro ni Doña Matilda kay Sabrina. Kailangan natin ang pera ni Lady L. Kung hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo, lumayas ka. Huwag mong idamay ang pamilya ko sa pagiging palengkera mo. Doon, nakita ko si Sabrina na naiwang nakatulala sa gitna ng magulong sala. Mag-isa, tinalikuran ng lalaking ipinaglaban niya at sinaktan ng babaeng tinawag niyang pangalawang ina. Ang eksenang ito ay pamilyar. Ito mismo ang naramdaman ko noong gabing pinalayas nila ako. Pinatay ko ang tablet. Sapat na yon para sa gabing ito. Ang lason ay kumalat na at unti-unti na silang pinapatay mula sa loob. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Nanay Tsuleng sa pinto. Ngunit imbes ng ngiti, may dala siyang balita na nagpabigat ng aking pakiramdam. Anak, bungad niya. Tumawag ang PI natin. Yung investigador na kinuha ni Doña Matilda, mukhang nakahalata na. Nalaman nilang walang record ng pagkamatay ni Luna Alonzo sa kahit saang munisipyo. At may nagtanong-tanong daw sa lumang tirahan natin sa Riles kung may nakakita ba sa'yo noong gabing iyon. Napatiimbagang ako. Matalino talaga ang biyenan ko. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nahuhukay ang bangkay ko. Kailangan nating bilisan, sabi ko habang naghuhubad ng coat. Hindi pwedeng maunahan nila tayo. Anong plano mo? Tanong ni Nanay Tsuleng. Kinuha ko ang aking telepono. May text message galing kay Dario, from Dario. Pasensya na sa nangyari kanina kay Sabrina. She's just stressed. Babawi ako. I am organizing a grand gala for the company next week. I want to formally introduce you as our partner. Please say yes. Isang gala. Isang malaking pagtitipon ng mga mayayaman, media, at mga impluwensyal na tao. Ito ang perpektong entablado. Ipinakita ko ang mensahe kay Nanay Tsuleng. Gusto niyang ipakilala ako sa mundo, sabi ko. Ang aking mga mata ay nagliliyab sa dilim. Pwes, pagbibigyan ko siya. Sa gabing iyon, hindi lang partner ang makikilala niya. Sa gabing iyon, guguho ang kastilyo ng mga Monteverde habang nanonood ang buong Maynila. Nag-type ako ng reply kay Dario. I'll be there. Make sure it's unforgettable. Pinadala ko ang mensahe at huminga ng malalim. Ang bitag ay sarado na. Wala nang kawala. Ang malawak na ballroom ng Manila Peninsula ay naliliguan ng kulay ginto at pilak na liwanag mula sa naglalakihang chandelier. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga imported na bulaklak na ang halaga ay kayang pakainin ng isang pamilya sa loob ng isang taon. Ang hangin ay mabango, puno ng pinaghalong amoy ng mamahaling pabango ng mga donya at ang aroma ng caviar at champagne na ipinamamahagi ng mga waiter na nakasuot ng unipormeng mas maayos pa sa dati kong damit pambahay. Ito ang mundo ni Dario. Isang mundong binuo sa ibabaw ng kasinungalingan at ngayong gabi, ako ang magiging lindol na magpapaguho nito. Nakatayo ako sa tabi ni Dario sa gitna ng entablado. Suot ang isang itim na gown na may mga brilyanteng nakahabis sa tela na tila mga bituin sa madilim na langit. Ang aking buhok ay nakataas sa isang eleganteng ayos at ang aking leeg ay pinalamutian ng kwintas ng aking ina. Ang parehong kwintas na muntik ko nang ibenta noon, ngunit ngayon ay kumikinang na parang simbolo ng aking muling pagkabuhay. Ladies and gentlemen, panimula ni Dario sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng yabang at kumpiyansa. Tonight is a historic night. I am proud to announce that Monteverde Construction has secured a partnership with Solstice Holdings. With this merge, we will be unstoppable. Ang palakpakan ng mga tao ay tila hulog na umaalingaw-ngaw sa bulwagan. Nakita ko ang mga ngiti nila. Mga ngiting peke. Mga matang nagkikislapan sa inggit at paghanga. Hinawakan ni Dario ang aking baywang at hinapit ako papalapit sa kanya. Naramdaman ko ang paggapang ng kilabot sa aking balat. Isang pisikal na reaksyon ng aking katawan sa kanyang mapanlinlang na haplos. Gusto kong dumuwal, ngunit pinilit kong ngumiti.
Ang nangiting ito ang huling regalo ko sa kanya bago ang hatol. Thank you, Dario. Sagot ko nang ibigay niya sa akin ang mikropono. But before we toast, I have a special presentation. Gusto kong makita ng lahat kung anong klaseng pundasyon ang meron ang kumpanyang ito. Sa isang kumpas ng aking kamay, namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Ang malaking LED screen sa aming likuran ay nabuhay. Ang inaasahan ng lahat ay isang corporate video na nagpapakita ng mga building at tagumpay. Si Dario ay nakangiti pa rin, naghihintay ng papuri. Ngunit ang lumabas sa screen ay hindi mga building. Ang unang imahe ay isang scanned copy ng bank transfer, mga petsa at halaga ng pera na inilipat mula sa account ng kumpanya patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalang Sabrina Corporation. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang katahimikan ay napalitan ng ugong ng pagdududa. What is this? Bulong ni Dario sa akin. Ang kanyang ngiti ay nagsisimula ng mabitak. Luna, Lady L, may technical glitch yata. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy ang video. Sumunod na lumabas ang mga emails, mga palitan ng mensahe sa pagitan ni Dario at ng kanyang accountant tungkol sa pagdodoktor ng libro para dayain ang mga investors. Malinaw ang mga salita, malinaw ang intensyon, at ang pinakamatindi sa lahat ay ang audio recording. Ito ang nakuha ng aking spy software mula sa cellphone ni Dario noong gabing nag-dinner kami. Ang boses niya ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, nangingibabaw sa bulungan ng mga bisita. Maniwala ka sa akin, Ma. Those investors are idiots. Kapag nakuha na natin ang pera ni Lady L, I'll dump the old projects. Hindi nila malalaman. At si Sabrina, she's becoming a liability. Kapag nakuha ko na ang tiwala ng investor na, yon, itatapon ko na rin si Sabrina tulad ng pagtapon ko kay Luna. Ang boses ni Dario sa recording ay puno ng panghahamak. Natahimik ang lahat. Ang mga investor na nasa audience na kanina ay pumapalakpak ay ngayon ay nakatingin kay Dario na may halong galit at pagkamuhi. Sa gitna ng katahimikan, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Sabrina, gulo-gulo ang buhok at sira ang makeup. Hila-hila ng security guard na pilit siyang pinipigilan. Dario! Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng hinagpis. Totoo ba? Itatapon mo ako? Napatingin ang lahat sa kanya, tapos kay Dario, tapos sa screen. Ang ebidensya ay nasa harap na nila. Ang power couple na hinahangaan nila ay wala palang iba, kundi mga magnanakaw at manloloko. Patayin niyo ang screen! Patayin niyo! Sigaw ni Dario, nawawala na sa sarili. Tumakbo siya papunta sa technical booth, pero hinarangan siya ng aking mga bodyguard. Bumaling siya sa akin. Ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at galit. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Tinutunaw ang maskara ng kanyang pagiging disente. Anong ginagawa mo? Asik niya sa akin. Sinisira mo ako. Partner tayo. Bakit mo ito ginagawa? Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Ang spotlight ay nakatutok sa amin. Ito na ang sandali ng katotohanan. Partner? Tanong ko ng mahina, pero sapat para marinig ng mga nasa unahan, kabilang na si Doña Matilda na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib, namumutla sa kahihiyan. Kailan ka pa natutong magpahalaga sa partner, Dario? Noong ninakaw mo ang ipon ng asawa mo? Noong pinalayas mo siya habang nanganganak? O noong ipinalabas mong baliw siya para makuha mo ang lahat? Natigilan si Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ako ng malapitan. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng pagkilala. Hinahanap niya ang bakas ng babaeng inapi niya sa mukha ng babaeng wawasak sa kanya. Mula sa malayo, narinig ko ang papalapit na sirena ng mga pulis. Ang tunog ay tila musika ng katarungan na humahawi sa trapik ng Maynila para hulihin ang mga may sala. Ang mga ilaw na pula at asul
ay nagsimulang sumayaw sa salamin ng bintana ng hotel. "Sino ka ba talaga?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig na parang batang paslit. Tinaas ko ang aking kamay at dahan-dahang kitinanggal ang hairpin na pumipigil sa aking buhok. Bumagsak ang mahaba at maitim kong buhok sa aking balikat. Ang parehong buhok na laging hinihimas ni Dario noong mahal pa niya ako. Ang parehong buhok na hinila niya noong gabing pinalayas niya ako. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa mga mata ni Doña Matilda at sa lumuluhang si Sabrina. Wala nang maskara. Wala nang Lady L. "Hindi mo ba ako nakikilala, love?" Sagot ko, gamit ang endearment na naging patalim sa puso ko noon. Ang ngiti ko ay matamis, ngunit nakamamatay. "Ako yung basahan na tinapon mo. Ako yung baliw na tinakasan mo. Ako ang ina ng mga anak na itinakwil mo." Napasinghap si Doña Matilda at tuluyang napaupo sa sahig. Si Sabrina ay napahagulgol at si Dario. Si Dario ay umatras, tila nakakita ng bangkay na bumangon mula sa hukay. "Luna!" Bulong niya, ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. "Wala na si Luna," madiin kong sabi habang ang mga pulis ay pumasok sa bulwagan, bitbit ang warrant of arrest. "Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng nagmamay-ari ng lahat ng inutang mo. At ngayong gabi, Dario." Maniningil na ako. Ang dating marangyang ballroom ay naging isang magulo at masikip na hawla. Ang mga ilaw na pula at asul mula sa labas ay sumasayaw sa mga kristal na chandelier, nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa mga mukha ng mga bisitang kanina lamang ay nagtatawanan. Ang hangin ay puno ng bulungan, paghuhusga, at ang bigat ng isang imperyong bumabagsak sa harap ng aming mga mata. Nakatayo ako sa gitna ng kaguluhan, hindi gumagalaw, tila isang rebulto ng katarungan na pinapanood ang paghatol. Sa aking harapan, ang mga pulis ay pinalibutan si Dario. Nawala na ang tikas ng kanyang tindig. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, at ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at hindi makapaniwalang galit. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala?" Sigaw ni Dario habang pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ng mga otoridad. Ang kanyang boses ay garalgal, hindi na ang makapangyarihang baritono na ginamit niya para manipulahin ang lahat. "Abogado! Tawagan niyo ang abogado ko! Luna! Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa desperasyon. Hinahanap niya ang dating asawa na sunod-sunuran, ang babaeng kaya niyang utuin sa isang kindat lang. Ngunit ang nakita niya ay isang pader na hindi natitinag. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang takong ng aking sapatos ay lumilikha ng ritmo ng kapangyarihan sa marmol na sahig. "Wala nang magagawa ang abogado mo, Dario," sagot ko sa tinig na kasing lamig ng yelo. "Ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling, at ang Luna na hinahanap mo, matagal mo na siyang pinatay." Sa gilid, nakita ko ang pagpupumiglas ni Sabrina. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, at ang kanyang makeup ay kumalat na parang pintura sa isang sirang canvas. "Wala akong kinalaman dito," hiyaw ni Sabrina. Tinuturo si Dario. "Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang pumipirma. Biktima lang din ako." Napatawa si Dario ng mapakla, isang tawa ng taong nasaksak sa likod. "Biktima? Ikaw ang naglustay ng pera sa kasino. Ikaw ang nagpumilit na itago natin ang pondo sa pangalan mo. Huwag kang magmalinis, Sabrina." Ang kanilang pagmamahalan na itinayo sa pundasyon ng kasakiman ay gumuho sa isang iglap. Nagtuturuan sila, nagsisihan, nagpapakita ng kanilang tunay na anyo, habang ang malamig na bakal ng posas ay dumadampi sa kanilang mga pulsuhan. Ito ang larawan ng kanilang katapusan. Walang dignidad, walang pag-ibig, puro paninisi. Biglang umalingawngaw ang isang malakas na daing.
Sa gitna ng crowd, bumagsak si Doña Matilda. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla habang humihinga ng malalim. "Mama!" Sigaw ni Dario. Akmang lalapit ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Pinagmasdan ko ang matanda. Magaling siyang umarte. Nakikita ko ang pagkurap ng kanyang mga mata. Tinitignan kung epektibo ang kanyang drama. Gusto niyang takasan ang kahihiyan sa pamamagitan ng awa. Gusto niyang maging biktima sa paningin ng mga tao. Sininyasan ko ang aking security team. Lumapit si Nanay Choleng na ngayon ay nakasuot ng formal na damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab pa rin sa galit ng isang inang nasaktan. Tumayo siya sa tapat ng nakahandusay na Doña Matilda. "Tumayo ka dyan, Matilda," utos ni Nanay Choleng sa matigas na boses. "Huwag mong gamitin ang sakit para takasan ang karma." Noong naghihingalo si Luna at ang mga apo mo sa bagyo, nasaan ang awa mo? Ngayong ikaw ang nasulok, bigla kang magkakasakit. Napamulat si Doña Matilda. Ang galit ay saglit na sumilip sa kanyang pag-aarte. Ngunit wala siyang nagawa nang bitbitin siya ng mga medic, hindi bilang isang VIP, kundi bilang isang suspect na kailangang bantayan. Nang ilabas na sila ng mga pulis, huminto si Dario sa aking tapat. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa akin. Naamoy ko ang pawis ng kanyang takot. "Hindi pa tayo tapos, Luna," bulong niya. Ang boses ay puno ng lason. "Akin ang kumpanya. Akin ang bahay. Hindi mo makukuha ang lahat." Ngumiti ako. Isang nangiting walang bahid ng saya, kundi puro tagumpay. Inilabas ko ang kopya ng kontratang pinirmahan niya noong gabing nilasing ko siya sa papuri. "Basahin mo ulit, love," sabi ko. Idinidiin ang dokumento sa kanyang dibdib. Ang collateral agreement. Sa oras na mapatunayan ang fraud at sa oras na bumagsak ang stock value ng kumpanya na nangyayari na ngayon habang nagkakagulo ang media, lahat ng assets mo ay automatikong ililipat sa Solstice Holdings. Ang bahay na tinirhan natin? Akin na yon. Ang kotseng minamaneho mo? Akin na yon. Pati ang suot mong damit, sa totoo lang, ay pag-aari ko na. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa wakas, naintindihan na niya. Wala siyang babalikan. Wala siyang uuwian. Siya na ngayon ang pulubi na pinalaya sa sarili niyang kaharian. Hinila na siya ng mga pulis palabas. Ang huling nakita ko ay ang kanyang likod na kuba sa pagkatalo, habang ang mga flash ng kamera ay walang awang kumukuha ng litrato ng kanyang pagbagsak. Nang makaalis na ang lahat at humupa na ang ingay, naiwan akong nakatayo sa gitna ng walang tao at makalat na ballroom. Ang mga bulaklak ay nayurakan. Ang mga baso ay nabasag. Ito ang itsura ng isang digmaan na katatapos lang. Lumapit sa akin si Attorney Rafael at tinapik ang aking balikat. "Tapos na, madam. Nakuha na natin ang kontrol sa lahat. Nasa presinto na sila." Huminga ako ng malalim. Inaasahan kong mararamdaman ko ang gaan. Pero may mabigat pa ring nakadagan sa aking dibdib. Isang kaba na hindi ko maipaliwanag. "Umuwi na tayo, attorney," sabi ko. Hinihilot ang aking sentido. Gusto ko nang makita ang mga anak ko. Pag-uwi ko sa mansyon, ang mansyon na dati ay kay Dario at ngayon ay akin na. Sinalubong ako ng katahimikan. Tulog na ang kambal. Pumasok ako sa kanilang kwarto at hinalikan ng kanilang mga noo. Ang init ng kanilang balat ang nagpakalma sa nanginginig kong kalamnan. Akala ko ay makakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Akala ko ay tapos na ang bangungot. Ngunit kinabukasan, nagising ako sa isang balitang nagpatigil ng tibok ng aking puso. Habang nagkakape ako sa terrace, tumunog ang aking telepono. Si Attorney Rafael. "Madam." Ang boses niya ay mabilis at puno ng pag-aalala. "May masamang balita." Nakapagpiyansa si Dario. May tinatago pala siyang offshore account na hindi natin na-trace agad. Binasag niya ang house arrest bracelet niya kaninang madaling araw.
Nabitiwan ko ang tasa ng kape. Ang mainit na likido ay tumapon sa aking paanan at ang porselana ay nabasag sa sahig. Lumilikha ng isang imahe ng panganib. Nasaan siya? Tanong ko. Ang aking boses ay tumataas sa takot. Hindi namin alam. Nawawala siya at ang huling signal ng cellphone niya na-detect malapit sa school ni na Solatkil. Nanlamig ang buong katawan ko. Tila bumalik ako sa gabing iyon sa Bagyo. Ang takot, ang kawalan ng laban. Si Dario ay wala nang mawawala. At ang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Ang kastilyo ay gumuho na. Pero ang halimaw ay nakawala sa ilalim ng mga guho at ngayon ay gutom na gutom siya sa huling bagay na mahalaga sa akin. Ang pagpapatakbo ko ng sasakyan ay kasimbilis ng tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang bawat puno at poste na nadadaanan ko ay malabong anino lamang sa aking paningin dahil ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang mukha ng aking anak. Si Sol, ang aking munting araw na ngayon ay nasa kamay ng kadiliman. Narating ko ang lumang warehouse sa dulo ng Valenzuela. Ito ang lugar kung saan dating itinatambak ang mga lumang kagamitan ng kumpanya ni Dario. Dati, dito niya ako dinala nung nagsisimula pa lang kami, puno ng pangarap at pangako. Ngayon, ang lugar na ito ay amoy kalawang, alikabok, at nabubulok na kahoy, isang perpektong libingan para sa mga alaalang matagal nang namatay. Bumaba ako ng sasakyan. Ang hangin ay mainit at maalinsangan. Tila ipinaparamdam sa akin ang bigat ng sitwasyon. Wala akong dalang pulis. Iyon ang utos niya. Pumunta ka mag-isa kung gusto mong makita ang anak mo, ang sabi niya sa telepono. Ngunit alam kong nasa paligid lang ang mga otoridad, naghihintay ng aking senyales, nakakubli sa mga anino. Pumasok ako sa loob. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga butas ng yero. Lumilikha ng mga guhit ng liwanag na lumulutang sa maalikabok na hangin. Sa gitna ng malawak at bakanteng espasyo, nakita ko sila. Si Dario. Nakaupo siya sa isang lumang kahon. Ang kanyang damit ay gusot at may mantsa ng putik. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kial ng takot at galit. Hawak niya si Sol sa kanyang bisig. Napahinto ako sa paghinga. Si Sol, ang aking 5 taong gulang na anak, ay hindi umiiyak. Nakaupo siya ng tuwid, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may tapang na hindi ko inakalang taglay ng isang bata. Manang-mana siya sa akin. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Dario nang makita ako. May hawak siyang isang maliit na patalim na nakatutok sa hangin. Nanginginig ang kanyang kamay. Nasaan ang pera? Dala mo ba ang cash? Dahan-dahan akong nagtaas ng kamay. Ipinapakita na wala akong armas. Humakbang ako ng marahan. Bawat tapak ng aking sapatos sa sementadong sahig ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nasa sasakyan ng pera, Dario. Kalmado kong sagot. Bagaman ang totoo ay gusto ko na siyang sugurin at patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Pakawalan mo ang bata. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kalaban mo, hindi siya. Tumawa si Dario, isang tawang tuyot at walang buhay. Wala siyang kinalaman. Siya ang dahilan kung bakit mo ako tinalikuran. Kung hindi dahil sa mga batang yan, sana ay akin ka pa rin. Sana ay akin pa rin ang kumpanya. Mali ka. Madiin kong sabi, habang patuloy na humahakbang papalapit. Nawala sa iyo ang lahat dahil sa kasakiman mo. Huwag mong isisi sa anak natin ang mga maling desisyon mo. Anak natin? Ulit niya. Tila nandidiri sa salita. Tumingin siya kay Sol. Hinawakan niya ang mukha ng bata at pilit itong ipinaharap sa kanya. Tignan mo siya. Wala akong anak na lumaki sa squatter. Ang dugong nananalaytay sa kanya ay marumi. Sa pagkakataong yon,
Nagtama ang paningin ng mag-ama. Ang mukha ni Dario na puno ng puot at ang mukha ni Sol na puno ng inosenteng tapang. At doon, nakita ko ang pagbabago. Natigilan si Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinagmamasdan ang mga mata ng bata. Ang ilong, ang hugis ng mukha, ang kilay, lahat ay refleksyon ng sarili niya. Nakikita niya ang kanyang sarili kay Sol, hindi ang Dario na talunan, kundi ang Dario na puno ng potensyal bago siya nilamon ng kasamaan. Tatay, bulong ni Sol. Ito ang unang beses na nagsalita ang bata. Ang boses niya ay hindi takot, kundi puno ng pagtataka. Bakit po kayo malungkot? Ang tanong na yon ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Dario. Binitawan niya ang patalim. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa batang nasa kanyang kandungan. Ang halimaw na handang pumatay kanina ay biglang naging isang taong basag at wasak. Dario? Tawag ko sa kanya. Mas malambot na ngayon ang aking boses. Tignan mo siya. Yan ang iniwan mo. Yan ang kayamanang tinapon mo para sa pera. Kamukhang kamukha mo siya, pero pinalaki ko siyang hindi katulad mo. Matapang siya. Mabuti siya. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Dario. Hindi luha ng galit, kundi luha ng isang taong huli na ang lahat para magsisi. Hinaplos niya ang buhok ni Sol. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot na baka madumihan niya ang kadalisayan ng bata. Kamukha ko nga siya, bulong niya, garalgal ang boses. Ang gwapo niya. Sa sandaling iyon, ang paligid ay napunong nakakabulag na ilaw na pula at asul. Ang mga sirena ay hindi na tumunog, ngunit ang presensya ng mga pulis ay naramdaman sa pagbukas ng malalaking pinto ng warehouse. Ang mga ilaw ng flashlight ay tumutok sa kanila. Sumuko ka na. Dario Monteverde, napapaligiran ka na namin. Sigaw ng isang opisyal gamit ang megaphone. Nagising si Dario sa kanyang ulirat. Tumingin siya sa mga pulis, tapos sa akin, at huli sa bata. Alam niyang katapusan na niya. Pwede niyang gamitin si Sol bilang shield. Pwede siyang lumaban. Pero sa halip, dahan-dahan niyang itinulak si Sol papunta sa akin. Takbo! Utos niya sa bata ng mahina. Tumakbo si Sol papunta sa akin. Sinalubong ko siya ng mahigpit na yakap. Ibinabaon ang kanyang mukha sa aking leeg upang hindi niya makita ang susunod na mangyayari. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso na sumasabay sa akin. Ligtas na siya. Ligtas na kami. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit at dumagan kay Dario. Inilagay ang kanyang mga kamay sa likod at isinuot ang malamig na bakal ng posas. Hindi siya nanlaban. Nakadapa siya sa maalikabok na sahig. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa semento, habang ang mga mata ay nakatuon pa rin sa amin. Itinayo siya ng mga otoridad at pinalakad palabas. Habang dumadaan siya sa aming harapan, huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong yaman. Patawarin mo ako, Luna. Bulong niya. Halos hindi marinig sa ingay ng mga radyo ng pulis. Alagaan mo siya. Huwag mong hayaang maging katulad ko. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya habang ipinapasok siya sa loob ng police mobile. Ang pinto ay isinara na tila nagsasara rin ng isang madilim na kabanata ng aming buhay. Napaupo ako sa lupa, yakap pa rin si Sol. Dumating si Attorney Rafael at si Nanay Choleng. Tumatakbo at nag-aalala. Kinuha ni Nanay Choleng si Sol at niyakap ito ng mahigpit, umiiyak sa tuwa. Tumingala ako sa langit. Ang bubong ng warehouse ay may mga butas kung saan sumisilip ang asul na langit. Tapos na. Wala nang takot. Wala nang pagbabanta. Ngunit habang pinapanood ko ang paglayo ng sasakyan ng mga pulis,
Naramdaman ko ang isang kakaibang kirot. Hindi ito awa para kay Dario, kundi lungkot para sa pamilyang hindi naging kami. Lungkot para sa amang hindi makikilala ng aking mga anak. Umuwi na tayo, madam. Alok ni Attorney Rafael. Inaabot ang kanyang kamay upang tulungan akong tumayo. Tumayo ako at pinagpag ang dumi sa aking damit. Oo, attorney, sagot ko habang hinahawakan ang kamay ni Sol. Umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ni Kiel. Ang digmaan ay tapos na. Nanalo ako. Pero bakit pakiramdam ko, sa bawat gerang pinapanalo, laging may bahagi ng ating pagkatao ang naiiwan sa labanan. Naglakad kami palayo sa warehouse, iniiwan ang mga anino ng nakaraan sa likuran. Ang liwanag ng araw sa labas ay masakit sa mata, pero ito ang liwanag ng katotohanan. At sa wakas, malaya na kami. Ang tunog ng masong kahoy na humampas sa mesa ng hukom ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng korte, na tila ang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang mabigat na hangin na bumabalot sa silid ay biglang gumaan. Hindi ko narinig ang ingay ng mga tao o ang yak ng pamilya ng mga nasasakdal. Ang tanging narinig ko ay ang malakas at malinaw na boses ng hustisya. Guilty. May sala. Napaupo si Sabrina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ang kanyang mukha na puno ng luha. Ang babaeng dati ay puno ng yabang at kinang ay ngayoy isang larawan ng pagkatalo. Wala ng designer bags, wala ng mamahaling alahas. Ang natira na lang ay ang katotohanan ng kanyang mga krimen, ang pandaraya, ang pakikipagsabuatan, at ang pagsira sa isang pamilya. Sa kabilang banda, si Dario ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, tila pasan niya ang bigat ng mundo. Nang lingunin niya ako, wala na ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Wala na rin ang pagmamataas. Ang nakita ko ay isang lalaking pagod, talunan, at higit sa lahat, nagsisisi. Si Doña Matilda naman ay wala sa silid. Nasa isang pribadong ospital siya. Mag-isang hinaharap ang kanyang karamdaman habang binabantayan ng mga pulis. Ang kanyang paghahangad ng yaman ang naging dahilan kung bakit siya ngayon ay mamamatay nang walang pamilyang hahawak sa kanyang kamay. Lumabas ako ng korte na nakataas ang noo. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang taon. Sinalubong ako ng mga flash ng kamera at mga tanong ng reporter, ngunit hindi ako huminto. Tapos na ang palabas. Hindi ko kailangan ng palakpak ng publiko. Ang kailangan ko ay ang kapayapaan ng aking kalooban. Ngunit bago ko tuluyang isara ang librong ito, may isa pa akong kailangang gawin. Makalipas ang isang linggo, nagpunta ako sa New Bilibid Prison. Ang pader na semento at ang mga rehas na bakal ay nagbibigay ng pakiramdam ng paninikip ng dibdib. Ngunit kailangan kong harapin ito para sa huling pagkakataon. Naupo ako sa harap ng salamin sa visiting area. Ilang sandali pa. Inilabas ng gwardya si Dario. Nanibago ako sa kanyang itsura. Ang kanyang buhok ay ginupitan ng maikli at ang suot niyang kulay kahel na uniforme ay maluwag. Sa kanyang nangangayat na katawan, ang Dario na kaharap ko ngayon ay mukhang matanda at mahina. Malayo sa imahe ng matikas na CEO na minahal ko noon. Nang makita niya ako, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Umupo siya sa kabilang panig ng salamin at kinuha ang telepono. Ginaya ko ang kanyang galaw. Salamat, at dinalaw mo ako. Ang bungad niya. Ang boses niya ay mahina at garalgal. Akala ko hindi ka napupunta. Nandito ako para ibigay ito. Sagot ko, sabay lapag ng isang brown envelope sa counter. Nakikita niya ito mula sa kabila. Ang kopya ng annulment papers at ang transfer of custody ng mga bata. Yumuko si Dario. Nakita ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang salamin, tila gustong abutin ang dokumento o baka ako. Kamusta sila?
Tanong niya. Sina Sol at Kiel. Masaya sila. Diretso kong sagot. Nasa school sila ngayon. Naglalaro, nag-aaral. Lumalaki silang mabubuting bata, Dario. Dahil pinalaki ko sila sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Tumango siya. Pinapahid ang luhang tumakas sa kanyang mata gamit ang likod ng kanyang palad. Luna, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero araw-araw, simula nang makulong ako dito, wala akong ibang inisip kundi kung paano ko sinayang ang buhay natin. Kung paano ko sinaktan ang nag-iisang babaeng totoong nagmahal sa akin. Tinitigan ko siya. Hinintay ko ang dating sakit, ang dating galit na kumukulo sa aking dibdib. Tuwing naririnig ko ang boses niya, pero wala. Wala akong naramdaman kundi awa. At sa sandaling iyon, narealize ko na ito ang tunay na kalayaan. Ang kawalan ng puot. Pinapatawad na kita, Dario. Sabi ko nang mahinahon. Napatingin siya sa akin, gulat at hindi makapaniwala. Pinapatawad mo ako? Pagkatapos ng lahat? Oo, sagot ko. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka at hindi para gumaan ang pakiramdam mo. Pinapatawad kita para sa sarili ko. Ayokong bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko habang buhay. Gusto kong maging masaya ang mga anak ko at hindi nila makikita yon sa isang inang puno ng pait. Humagulgol si Dario. Ang kanyang balikat ay yumanig sa tindi ng kanyang iyak. Ang lalaking minsang nagtulak sa akin sa sahig ay ngayoy durog na durog sa aking harapan. Salamat, Luna. Ang paulit-ulit niyang bulong. Salamat. Tumayo ako. Tapos na. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Paalam, Dario. Huli kong sambit. Ibinaba ko ang telepono at tumalikod. Hindi na ako lumingon kahit narinig ko pa ang kanyang pagkatok sa salamin. Ang nakaraan ay nasa likod ko na, nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng seldang iyon. Paglabas ko ng gate ng bilangguan, sinalubong ako ng sariwang hangin. Naroon si Attorney Rafael nakasandal sa kotse, naghihintay ng may ngiti. Si Nanay Choleng ay nasa loob ng sasakyan, kumakaway. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking baga ng hangin ng kalayaan. Ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan ng naglaho. Wala ng gapos, wala ng takot. Tumunog ang aking cellphone. Kinuha ko ito at binasa ang mensahe galing sa aking sekretarya. Madam Lunaria, ready na po ang boardroom. Hinihintay na kayo ng mga bagong investors para sa expansion ng foundation. Napangiti ako. Isinilid ko ang telepono sa aking bag at naglakad papunta sa sasakyan. Ang araw ay mataas na sa kalangitan at ang daan sa harap ko ay malawak at maliwanag. Hindi ito ang happy ending na pinangarap ko noong bata ako na may kasamang prinsipe. Ito ay mas maganda. Ito ay happy ending na ako mismo ang sumulat gamit ang sarili kong dugo, pawis at luha. Tara na, attorney. Masigla kong sabi pagkasakay ko. Marami pa tayong trabahong gagawin. Umandar ang sasakyan palayo sa madilim na kahapon, patungo sa isang kinabukasang ako na ang may hawak ng manibela. 1 taon na ang nakalipas. Ang sikat ng umagang araw ay malayang tumatagos sa malalaking bintana ng aking opisina, hindi na hinaharangan ng makakapal na kurtina ng takot at pangamba. Ang simoy ng hangin na pumapasok mula sa hardin ay may dalang amoy ng sampagwita at bagong tabas na damo. Isang halimuyak na malayo sa amoy ng lumang warrior house at kulob na kwarto na naging saksi ng aking pagdurusa. Nakatayo ako sa veranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan ko ang malawak na hardin kung saan malayang tumatakbo sina Sol at Kiel. Ang kanilang mga halakhak ay musika sa aking pandinig. Puro, walang bahid ng pag-aalala. At higit sa lahat, malaya. Wala na silang kailangang iwasan na basag na baso o magtago sa ilalim ng kama kapag may sumisigaw. Ang tanging ingay sa bahay na ito
ay ang tunog ng kaligayahan. Sa di kalayuan, nakikita ko si Nanay Choleng na nakaupo sa isang bench, nagbabasa ng dyaryo habang binabantayan ang mga bata. Hindi na siya nakasuot ng lumang duster. Ang suot niya ngayon ay isang maayos at magandang bestida na bagay sa kanyang estado bilang hindi lang tagapamahala ng bahay, kundi bilang pamilyang pinili ko. Nang tumingin siya sa akin at kumaway, gumanti ako ng nangiti. Siya ang patunay na ang dugo ay hindi ang tanging batayan ng pagiging pamilya. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nanatili sa tabi mo noong panahong tinalikuran ka ng mundo. Bumalik ako sa aking mesa at hinaplos ang isang makapal na folder. The Isabella Foundation. Ito ang aking bagong proyekto. Isang organisasyon na nagbibigay ng legal na tulong, pabahay at pangkabuhayan sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang solong itinataguyod ang kanilang mga anak. Araw-araw, nakaharap ko ang mga babaeng tulad ng dating Luna, takot, durog at walang pag-asa. At araw-araw, ipinapaalala ko sa kanila na ang pagiging biktima ay isang kabanata lamang, hindi ang buong kwento. Ang bawat pirma ko sa mga tseke at dokumento ay isang paraan ng paghihilom ng sarili kong mga sugat. Sa pagtulong ko sa kanila na tumayo, mas lalo kong pinapatibay ang sarili kong mga tuhod. Madalas, tinatanong ako ng mga kaibigan at business partners kung kailan ako muling magbubukas ng puso para sa isang bagong pag-ibig. Sinasabi nila na sayang ang ganda at yaman ko kung wala akong hari na makakasama sa aking kaharian. Napapangiti na lang ako sa tuwing naririnig ko yon. Hindi nila naiintindihan. Ang pag-ibig ay hindi laging nasa anyo ng isang lalaki na may dalang bulaklak. Minsan, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pagtingin mo sa salamin at pagtanggap sa babaeng nakikita mo. Kasama ang lahat ng kanyang pilat at nakaraan. Ang puso ko ay hindi na bakante. Puno ito ng pagmamahal para sa aking mga anak. Puno ito ng pasasalamat para sa aking pangalawang buhay. At puno ito ng respeto para sa sarili ko. Isang respetong pinaghirapan kong bawiin mula sa mga taong nagnakaw nito. Ibinalik ko ang tingin sa labas. Nakita kong nadapa si Sol sa damuhan. Bago pa ako makatakbo, nakita kong tumayo siya agad. Pinagpag ang kanyang tuhod at tumawa bago muling humabol sa kanyang kapatid. Ganoon nga, nadapa, nasaktan, pero bumangon at tumawa. Ininom ko ang huling lagok ng aking kape. Ang pait at tamis ay naghalo sa aking dila. Parang ang buhay ko. Mapait ang kahapon pero matamis ang ngayon. Wala nang Luna na umiiyak sa dilim. Ang natitira na lang ay si Lunaria. Ang babaeng dumaan sa apoy pero hindi nasunog, kundi lalong kumintab na parang ginto. Huminga ako ng malalim at inilapag ang tasa. Oras na para magtrabaho. Oras na para ipagpatuloy ang buhay. Dahil ang happy ending ay hindi ang paghahanap ng prinsipe, kundi ang pagiging reyna ng sarili mong tadhana. At sa wakas, sa ilalim ng bagong umagang ito, panatag na ang aking puso.